Magandang araw po sa ating lahat. Balik na naman tayo sa aming backyard para mag-update sa aming mga alagang baboy. Welcome pong muli at maraming salamat sa walang sawang suporta at mabuhay po kayo. Today's episode ay magbibigay lang po ako ng update sa aming mga 3 days old piglets at sa kanilang mama pig. Tapos na yatang kumain ng mama pig sa rasyon ngayong umaga. Nagising na rin ang mga makukulit at nag-aabang na humiga ang nanay nila dahil gutom na rin sila. "15 piglets po sana sila kaso may isang hindi pinalad dahil sa unang araw pa lang ay naipit sa paghiga ng mama pig. May mga di inaasahang mga pangyayari na hindi na natin makontrol at parte na po sa ating pag-aalaga." Nagsisimula na silang maglaro at magkulitan, tanda na wala silang dinadamdam sa loob ng 3 araw nila ay hindi dumanas ng pagtatae dahil minomonitor ang dami ng pagkain ng inahin. Kapag sobrang dami kasi ay dadami din masyado ang gatas ay masobrahan din ang mga maliliit at magresulta sa pagtatae. Pinapanatili rin na tuyo at hindi sobrang lamig sa kulungan. Nakakatulong din ang plastic matting, rapal sa palibot at ang ilaw na nagbibigay ng dagdag init. Ayan po ang aming mga alaga kahit 3 araw pa ay puro malilikot na. Mamaya sa later part ng video ay magproseso kami sa kanila sa pagbibigay ng bitamina na iron, pagputol ng mga ngipin at buntot. Nakaabang na ang iba sa paghiga ng inahin para makapwesto agad sa panggatasan. 14 na lang sila at 14 din ang mga teats ng inahin pero parang hindi ma-access lahat dahil nakatago ang iba sa ilalim. Swerte ang makauna pero sadyang mahusay ang inahin dahil hinahayaan niya lang sila na makakuha ng gatas. Mananatili siyang nakahiga hanggang mas satisfy ang kanyang mga anak. Umpisa na silang nag-aagawan sa gatas. Hindi na po kami nababahala dahil kung may ilan na hindi sapat ang nakukuhang gatas ay iyak ng iyak dahil gutom. Kung mapapansin ay may walang pwesto pero makakahanap din sila ng paraan. So far ay okay lang ang katawan nila dahil mabibilog na. Inayos na ng mama pig ang pagkakahiga para mas ma-accommodate ang ibang mga anak para makakuha ng gatas. Habang pinapanood ang mga alaga ay nais ko munang magpasalamat sa mga bagong nag-subscribe sa aking channel. Pati na rin ang mga dating mga subscribers at mga kaibigan sa loob at labas ng bansa at sa lahat ng mga viewers at silent viewers. Sa muli, maraming salamat po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, sana ay pindutin lamang ang subscribe button. Paki-like, share, comment at hit the bell button para laging updated sa mga susunod kong videos. Daghang salamat po. Habang busy pa sila sa pagsuso sa inahin ay maghahanda naman kami sa mga gagamitin sa pagproseso sa kanila. Magbibigay kami ng iron vitamins na tag 1 ml bawat isa para makaiwas sa anemia. Paumanhin lang po na hindi ko na makuhanan ng pagputol ng ngipin at buntot dahil sa may restrictions, may ilalagay lang po akong isang video link sa description ang patungkol sa pagproseso ng mga piglets. Maraming salamat sa pag-intindi. Pinuputulan ng ngipin at buntot para hindi makagat ang suso ng inahin at hindi magsakitan ang mga piglets habang nagkukulitan, naglalaro o nag-aaway. Kapag matalas ang mga ngipin o ang mga pangil ay nakakasugat at prone to infection na ang mga alaga, pinuputulan ng buntot para hindi rin makagat dahil curious ang mga piglet sa mga gumagalaw o nag-e-explore pa sila sa kanilang mga katawan at bilang hygiene na rin sa mga alaga. May practice naman ang ibang mga nag-aalaga ay sa unang araw pa lang ay pinuputulan agad ng mga ngipin. Sa amin ay sa ika-3 araw na dahil gusto namin pagkalabas nila ay ayaw naming sakit agad ang mararamdaman. Stressful sa kanila ang paglabas dahil bago ang environment at huwag ng dagdagan.
Kailangan mag-concentrate lang sila sa pagkuha ng gatas para lumakas ang kanilang resistensya at hindi sa may iniindang pangingilo sa bibig. Tapos na po ang aming piglet processing at nagpapahinga na sila. Ang susunod na pagproseso ay sa ika-10 araw para sa bitamina na B complex. Ang inyong natunghayan ay based lamang sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang ang aking video. Maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan.